habang tayo ay nalilingat sa budget na usapan, walang nagsasalita tungkol sa pangungurakot dyan sa Department of Agriculture ni Secretary Laurel, who is the best friend of Bongbong Marcos. Secretary Laurel, sagutin mo ito. Baka hindi mo ito alam. Pero duda ko na hindi mo ito hindi alam. Kasi yung Bids and Awards Committee mo dyan na chairman, ay dapat ipatawag mo yan, lahat ng back. At suriin nyo kung bakit itong Leeds Agri Ventures ay ang laging nananalo dyan sa purchasing at bidding ng mga hybrid seeds ng rice. Pinangaman nyo, ang bigas namin pinagkikitaan nyo pa. Animal. Mananagot kayo. Akala nyo, walang magsusuri niyan? Mahiyahiya ka naman, Secretary Laurel. Sabi mo, malinis ka, honest ka. O sige, boljakin mo yung Bids and Awards Committee chairman mo. Bakit ang Leeds Agri Ventures na yan ang laging nananalo sa hybrid rice seeds? At yung patron nila na si Mr. O ay simula pa ng 2023 o 2024 ay gumagala na sa buong Pilipinas dahil hindi ka ang mga farmers na magtatanim niyan ay binibentahan ng mahal na hybrid rice seedlings dahil kikikbakan nila yung taas ng presyo dyan. Mga animal kayo, Mr. O, Mr. O, nasaan ka na magpakita ka? Pati bigas namin, pinagkukurakutan nyo, kaya ang taas-taas ng presyo. Ang farmers, ano pa ang itatanim? Ano pa ay kakapital dyan? Sabihin nyo, libre naman po yan, Attorney Guanzon, libre naman po yan. Kahit na libre nyo ibibigay yan, mga hayop kayo, pera namin yan, taxpayers kami, pera ng bayan yan, kinukurakot nyo dyan. Bakit ang Agri-Leeds Venture ay nananalo ng bilyon-bilyon ng bidding dyan sa hybrid rice seeds? Ito lang nakaraan na taon o itong taon, nanalo na naman siya ng additional karagdagang 90 billion pesos sa pagbenta niya ng hybrid rice seedling sa Department of Agriculture.